hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay tatanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, oh, pro-China yan, okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy. Aba, hindi rin naman tama yun. Pero, yun. sapagkat kanina po, Perfect, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Ba? Sapagkat hindi ako papayag. Naku po, patay ka dyan. Marami na namang magagalit sa iyo sa statement mong yan. Hindi, tama naman siya eh. Tama naman yung kanyang opinion. Di ba? Nababawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi ako papayag na gawan ng karikature kahit ako'y oposisyon na gawan ng ganyan ang ating Pangulo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Yun. Sapagkat, Hoy! Huwag mo daw ulitin! pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Yun. Di, tama naman to eh. Tama yung sinasabi ni Senator Robin. Ganyan talaga ang yan eh, inaalaw sa ating, sa mga usapin ng bawat bansa. As long as Coast Guard, hindi Navy. Iba kasi yun eh. Iba ang definition. Ang Coast Guard, by definition, is civilian in nature. Pag ang Navy, sila naman po yung parang sa militar na. Kaya kung Coast Guard, bombahan lang. Ganun talaga eh. Part yan ng relationship o part yan ng pakikipagtalo ng isa't isa. Ano yun? Ginagawa talaga yun eh. Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng
Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpoprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, ay palagay ko, inuulit ko po, ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend. Ayan, pinipitik na nila ni Robin yung ang ingay-ingay nyo sa iba, doon sa ang ingay-ingay nyo sa China, doon sa iba, tahimik kayo. Oh, halata kasi. Sa Malaysia. Kasingalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. Ngayon. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General. Anyway, yan po yung point ni Robin Padilla. Simple lang naman di ba? Bakit ba hindi natin na lang? Maayos ba nakikipag-usap? Ayusin at talagang kung kailangan natin ng approach na kung saan direkta nating silang komprontahin, we can do it. That's why there is DFA. Yan ang trabaho ng DFA, hindi lang para sa passport. Kasi akala ninyo, passport lang ang DFA. Foreign affairs nga Anything that involve other countries, our relationship with other countries, sila yan Tama, mali. Bakit ba? Ito si Tariela, panggulo talaga ito Sa totoo lang, panggulo talaga ito. Dapat ito matanggal sa gobyerno. Nakawawa Nadadamay tuloy yung yung ating mga kababayan na supposedly sana naaayos na. Kasi remember yan ang sinabi mismo ng China noon Pwede sinabi ni Marcoleta Nung panahon naman ni Pangulong Duterte meron nag-aaway kami. Nag-aaway, ibig sabihin pinaglalabanan. West Philippine Sea. Pero nakakapangisda, pinapayagan. Kasi nga, nag-uusap. Nagko-compromise, ika nga. Kasi alam mo, normal yan. In any relationship, it is normal na magkakaroon talaga ng hindi pagkakaintindihan. In any relationship, whether magjowa, mag-asawa, kumpanya, business partner, magkakaroon talaga lagi ng conflict. It's part of any relationship. Pero, ang importante doon, marunong kang mag-compromise. When you say compromise, mag-give way. Bigay ako ng konti, bigay ka naman ng konti.
magkaroon kayo ng konting kompromiso, ika nga. Di ba? Lagi yan. In any negotiation, dapat there is a compromise. Sanay tayo dyan eh. Tayong mga Pilipino, yung tawaran. Sinabing 100, 50 na lang. 75, 60 na lang. Ang tawag dyan, compromise. Yan din ang simpleng paliwanag natin sa China. Kesa na, ito yung ginawa ni Tariela. Halimbawa, style nung ginawa ni Tariela. Magkano yan? 100. 100! Putang ina, mahal-mahal naman yan. Ano ba yan? Ginto ba yan? Ano? Sa tingin mo, yung nagbebenta, ano sasabihin sa'yo? Di, bumunta ka na sa iba, mumurahin pa ako. Babastusin mo pa ako, punta ka sa iba, bahala ka. Ano nangyari? Nagkaroon ng maayos na kasunduan? Hindi. Bakit? Kasi the way you do it, binastos mo kaagad, paano kami makikipag-usap sa'yo? Paano tayo magko-compromise? Binastos mo na nga. So the best way to do it is simple, baka naman pwedeng ganito na lang. Hindi siya pumayag. Ganito na lang. Hanggang mag-meet kayo, hanggang naging 75 pesos na lang yan, o naging 60 pesos na lang. Kasi nagkaroon ng kompromiso. Nag-meet halfway, ika nga. Hindi eh. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung ang gusto lang ni Tariela ay magulo, maganda yung ginawa niya. Kulang pa. Diba? Maganda yung ihian niya pa. Hindi lang taihan, ihian niya pa yung picture. Kung gusto niya ng gulo. Pero kung gusto mong maayos yung relationship sa ibang bansa, can we just sit down and let the mature people talk? Ang problema kasi dito kay Tariela, parang bata. Let the matured people, yung mga nasa DFA, let them be the one to talk. Sila mag-usap. Sila ang magbangayan. Kasi sila, trabaho nila yun. Yan yung ine-emphasize naman ni Marcoleta, trabaho ng DFA yun. Hindi trabaho ni Tariela yun. Ulitin ko ha, this is not about pro-China. We need to fight for what we are fighting noon pa. We need to fight over that. Atin yan, okay, atin yan. Pero pag-usapan natin para mas magkaroon ng kompromiso. Hindi yung ganyan, ang gulo-gulo nyo.